Posibilidad ng pagpapahinto ng pensyon sa mga retiradong personnel ng AFP dahil sa fake news at update sa relief operations nito, ating pag-uusapan kasama si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Colonel Padilla, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asik Joey. Magandang tanghali po sa inyong mga taga-subaybay. Colonel, pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano mismo yung naging dahilan at saklaw ng isinasagawang review ng AFP sa sistema ng military pension, lalo na po tungkol dun sa mga retiradong opisyal na lumalabag o posibleng lumabag sa batas? Ang ginagawa po ng ating Sandatahan Lakas ng Pilipinas po ngayon, isang masusing pag-aaral. Sa ngayon po, this is a work in progress po, no? Ang goal nito para po tiyakin natin na ang ating pension system po ay makatarungan, tapat po, no, na nagagamit hindi po sa ang sumasalungat sa batas o nakakasira po sa tiwala ng publiko o sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. So, ito po ngayon ang ine-emphasize po natin dito, this is a work in progress po, no? Pinag-aaralan po natin ito. Ayon pa sa AFP, Colonel, kahit mga retirado ay may pananagutan pa rin dahil sila nga ay tumatanggap ng pensyon mula sa pamahalaan. So, paano po ipinatutupad ang prinsipyong ito sa legal at ethical aspect? Tama po, Asik, no? Iginagalang po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas yung karapatan po ng bawat Pilipino. Lalo na po, no, ang ating pati na tong ating mga veterano po, no, na magsalita, maglahad po ng kanilang pananaw. Ngunit meron po tayong mga tinatawag na red lines na sumasailalim naman po, no, sa ating batas na nagsasabi na dapat po dumaan ito sa tamang proseso and pag-aaral nga po, and kapag ito po ay napatunayan na meron po silang nalabag na batas, tsaka lang naman po na posible po, no, na merong epekto po dito sa ating pension system po. Nabanggit din po yung posibilidad na pwedeng sampahan ng kaso o isailalim sa court martial yung mga retiradong opisyal na mapapatunayan na lumabag sa batas. So pwede nyo po bang ipaliwanag kung hanggang saan yung saklaw na kapangyarihan ng AFP sa ganitong mga usapin, lalo na sila ay itinuturing na nasa civilian sector o nasa civilian category na? Yes, sir. So as I said, sir, this is a work in progress. Our legal officers are looking into this kung ano po nga ang maaari po, no, na taklaw sa ganito pong sitwasyon. So as the case may be, kung mapapatunayan po, no, may paglabag po, we will refer it to the proper channels and authority po, no, to address this. Pwede naman po kasing mag-fall ito under Data Privacy Act. Pwede po itong mag-fall under anti-cybercrime laws that we have. And ang pinaka-glaring po dito is yung inciting to sedition. So ang tinitingnan po natin dito kung saan po pwede pong makita yung actions that has been done. Kung meron nga pong offense na nagawa, of course it will go through the necessary review and of course investigation, and kung mapapatunayan, that's when sanctions will come in po. Ayan. Kung sakaling mapatunayan nga, Colonel, na nagkasala yung isang retiradong opisyal, ano po ba yung magiging proseso bago tuluyang ipatigil o bawasan ng kanilang pensyon? Bibigyan po ba sila ng pagkakataon na magpaliwanag muna gaya sa due process sa sistema ng korte, o ano po ba yung magiging mekanismo? Sir, no, we will of course review kung anong napapaloob sa batas. And kung ano po yung recommend ng ating legal channels, doon po ang susundin natin na proseso, sir. So as I said, it will go through a process of review, investigation, and if proven, saka lang naman po the necessary sanctions will come into play. But ang gusto po nating linawin dito, Asek, no, hindi po natin kine-curtail, no, ang karapatan ng sino man na magpahayag ng kanilang opinion at saloobin. We encourage this po, no, and we respect the opinions po, especially of our seniors. But of course, ang tinitingnan nga natin dito, if there are possible violations po sa
mga nababanggit po. That's the only time po at makikita natin kung ano po ang magiging reactions natin moving forward, sir. Sa ngayon ba, Colonel, meron bang kaso o investigasyon na isinasagawa ang AFP laban sa mga tinutukoy na retiradong opisyal na nagpapakalat umano sa fake news o maling impormasyon laban sa administrasyon? So ngayon po, sir, yan po, it's under review. As I said, it is a work in progress. Pinag-aaralan po natin yan. And tinitingnan po natin lahat po ng aspeto dito. In fact, sir, pag may nakita nga po tayo ng mga fake news na nagpo-proliferate, mismong tayo na po sa ating official sites, pinapalabas na po natin, no? Nire-review na po natin itong mga fake news na nakikita nating kumakalat para po malinawan na ang ating taong bayan tungkol sa tutong sa loobin at opinion po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayan po. Bukod, ma'am, doon sa debunking ng fake news, so sabi niyo po kasi work in progress pa itong mekanismong tinitingnan natin. So habang inaantay pa natin kung ano yung mga legal na mekanismo tungkol dito sa paglaban sa mga fake news na ipinapakalat ng mga retiradong opisyal, di umano, ano pa yung pwedeng gawin ng AFP for the time being para po maabatan o mapigilan itong pagkalat ng fake news na pwedeng mag-destabilize sa bansa? So dyan, sir, no, ang nabanggit ko nga po kanina, kapag kami po mismo ay may nakita na po ng mga ganitong lumalabas at kumakalat po sa social media channels, mismong na po, no, sa page po natin, inilalabas na po natin sa lahat ng ating social media channels ang official statement po natin dito. Ang inyong AFP po, sir, is very open to clarify things that are in question. In fact, every Tuesday po, meron po tayong regular press briefings that we conduct. Parang nakikita niyo po kung how the AFP is working on a weekly basis, no? Kung ano pong nangyari for the past week, iniulat po natin yan every Tuesday. And bukas naman po, no, ang ating mga communication channels, kung ano man katanungan po ang gusto po nilang linawin tungkol po dito sa ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ma'am, sa ibang usapin naman, hingi naman po kami ng update tungkol po sa relief operations at sa tulong po ng AFP sa mga kababayan nating naging biktima ng lindol at itong pinakahuling bagyo na si Bagyong Ramil. Sir, overall, we are up on our toes in terms of humanitarian assistance and disaster response. Sa buong bansa po, 1,267 HADR teams ang naka-ready natin for deployment. Ito pong mga areas natin na tinamaan nga po ng bagyo at ng lindol, patuloy po, no, ang operations natin dyan under po sa pagkukumpas ng OCD. So, ang bawat miyembro po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang ating kasundaluhan, ang ating airmen, marines, and sailors, lahat po yan, no, are all hands on deck para po dito sa pagtulong-tulong po para po maibsan ito pong epekto ng mga sakunang dumating. So with that po, other than our personnel, pati po lahat ng equipment natin, no, and assets are all on standby po as the case may be kung ano po ang kailangan for deployment. So nakikipagtulungan po tayo under OCD, NDRRMC and other agencies mula po sa preparations hanggang po habang nangyayari po ito, we are well with the search and rescue operations, pati po sa pagbangon, tumutulong po tayo dyan, no, sa pag-repair, pag-deliver ng relief, and kung ano pa po ang pwede pong gampanan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, gagampanan po natin. Bilang panghuli na lamang po, Colonel, mensahe nyo na lamang po sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon at paalala nyo na rin po sa mga retiradong opisyal at kawal ng AFP hinggil po sa responsableng paggamit ng kanilang karapatan sa pamamahayag o pagpapahayag. Yes, Asek, maraming salamat po, no. Sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we welcome po constructive criticism. In fact, it makes us better po. We are one with the people against corruption, but ang
ang pananaw po natin dyan, military intervention po is not the solution. With all of this po, we support all investigations. Let us let the democratic processes be given a chance to work po. At ito naman po nga na pag-usapan to pension, no, this is a work in progress, no, na pinag-aaralan natin ang mga posibilidad. Ang layunin po nito is protektahan po ang ating institusyon, pakinggan po ang ating publiko, at panatilihin po natin ang tiwala ng sambayanan. Your AFP, sir, remains steadfast, always loyal po to the flag and to the Constitution. At katuwang nyo rin po, Colonel Padilla, ang Presidential Communications Office sa pagpuksa ng mga fake news. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Thank you, ma'am. Thank you very much, sir, and magandang hapon po.